Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. At bago po tayo mag-start, mag-pray po muna ulit tayong lahat. Let's bow our head and let us pray. Lord, we just want to thank you, O God, for this wonderful morning, Lord. Thank you, Lord, for the opportunity, O God, to know you more and more, to experience you, O God, this morning, O God. Lord, we ask for your presence, Lord God, sa mga oras ito, Panginoon, and we declare, O God, na maranasan namin ng totoo, O God, ng presensya mo, Lord God, na alisin mo, Lord God, lahat ng mga alalahanin sa aming puso, O God, lahat ng mga hindrances sa aming puso, O God, at palitan mo to, O God, ng joy na nagmumula sa iyo, Panginoon, na makapag-focus kami, O God, at ma-enjoy namin, Lord, yung word na maririnig namin ngayong umagang ito, Panginoon. Bless me, Lord, as I share your words, O God. Bless everyone, Lord, na nandito ngayon, O God. At hindi kami, Lord, aalis ng lugar na to na hindi namin nararamdaman ang presensya mo, Panginoon. We just want to thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. And so last Sunday, ang ating pong topic na shinare sa atin ni Pastor Edwin is about God's amazing love. Amen? Nakakuha niyo po ba yung topic last Sunday? So tinanong ko si Pastor Edwin, sabi ko, Pas, ano yung topic last Sunday? Parang hindi natin na, diba? So ang topic natin last Sunday is God's amazing love. So kung meron kayong mga notes, pwede nyo i-add doon. Yan po yung title natin. It's about God's amazing love. Amen. Amen. Open your Bible in John 13:35. Yan. Kung meron po kayong mga Bible, please open your Bible in John 13:35. Sabi po dyan, Jesus said to His disciples that the one thing, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen. Sabi dyan, by all these people will know that you are my disciples if you have love for one another. Jesus said to His disciple that the one thing that would identify His followers would be their love. Amen. And from previous Sunday, di ba, na mga ngayong February, siguro let us expect na yung mga mapapakinggan natin is about love. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Sabi dyan, sa verse natin for today, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Mahal ba natin ang isa't isa? Mahal mo ba yung katabi mo? Mahal mo ba yung kapitbahay mo? Mahal mo ba yung most difficult people in your life? Masasabi mo ba, madali bang sabihin na I love you with the love of the Lord? Amen? So tatanungin natin yan mamaya-maya lamang. And from all the previous Sunday message na napakinggan natin, it says in 1 Corinthians 12, laging ini-intensify na Lord na we are one body. Next slide. 1 Corinthians 12:12, sabi po dyan, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Amen? So, from the previous teachings natin, from the previous message na naririnig natin, we all know that God is the head. Amen? And we are part of the body. Amen? Andiyan po kayo? Sabi dito, ang verse na yan ay sinasabi na it's about unity and diversity of the body. That the church is like a human body. Tayo daw church, para daw tayong human body. Para daw tayong isang katawan. It is made up of many different members that all have different gifts, different abilities, which are all given to us by the Spirit for the common good. Tayo daw part ng church, tayo daw ay parang isang katawan. Amen? Sa katawan, may kamay, may mata, may ilong, may bibig, may paa, at kung ano-ano pa. At kagaya din daw tayo, ganun din daw ang church. Sa isang church, may mga different members that have different gifts, different abilities, which are all given to us by the Spirit for the common good. Open your Bible in 1 Corinthians 12, verse 12 to 20. Next slide. Sabi po dyan,
pag binasa natin, yung after ng binasa natin kanina, 1 Corinthians 12:12, sabi dyan, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. Katulad ng katawan natin, may iba't ibang parte, may iba't ibang function. Ganun din daw po tayo sa church. May iba't ibang tao, may iba't ibang members, and may iba't iba din daw pong function. May iba't ibang talents, giftings, and spiritual gifts. So, siguro iniisip nyo, saan kaya papunta tong sinasabi ni Ate Nicole? And as we continue reading, sabi po doon, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffer, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Amen. Minsan napansin nyo, kapag masakit may sakit kayo sa katawan, kapag masakit yung ngipin nyo, sino dito masakit yung ngipin? Wala naman po, no? Ay, may masakit yung ngipin, talaga namang tsempo-tsempo tayo dyan. Nabigyan natin ng toothache drop si ate. Kapag may masakit yung ngipin, napansin nyo, masakit na din yung ulo nyo, masakit na din yung parang pag ganito nyo dito. Maraming masakit kapag masakit yung ngipin. Di ba minsan sinasabi nga natin, kapag masakit, ayoko masakit yung ngipin ko kasi parang masakit na din lahat. Amen. Just like in church, since we are one body, lahat daw tayo ay affected ng bawat na nararamdaman natin. Kapag may masaya sa church, masaya tayo. Kapag may malungkot sa church, malungkot din tayo. Amen. Ganun daw tayo, kinahalin tulad tayo sa body, sa katawan. Amen. And alam nating lahat na yung 1 Corinthians 13, pag binasa natin, it is the chapter for great love chapter in the Bible. Kapag maghahanap kayo ng great love chapter sa Bible, pag binuksan niyo yung 1 Corinthians 13, mahahanap niyo siya na puro love. 'Di ba? Sinabi doon, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. And so on. Amen? Pero nakakalimutan natin na in this chapter, Paul also discussed about the spiritual gift. Amen? Amen? Amen. Kapag binuksan natin yung chapter ng 1 Corinthians 13, mababasa natin doon yung pinaka-favorite natin na verse kapag Valentine's. Sabi doon, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. And so on and so forth. Pero kapag binasa pa natin, pag pinagtuloy-tuloy natin, nakakalimutan natin na in this chapter, Paul also discussed about spiritual gift. Amen? In chapter 14, Paul is going to talk further about spiritual gifts. Kung nabasa na natin yung 1 Corinthians, and mostly the gifts of prophecy and speaking in tongues. But right in the middle of this long section, kapag binasa natin yung pinakamahabang, pag binasa natin yung 1 Corinthians 13, mababasa natin doon yung importance of spiritual gift, and makikita din natin yung beautiful section about love. Sabihin nyo, love. Sabihin niyo po ng with energy, with compassion, with conviction. Sabihin niyo, love. Yan, nagkaon ka na love. Amen. So sabi dito, so what does love have to do with your spiritual gifts? Ano kayang nagagawa ng love sa mga spiritual gifts natin? Sabi sa 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gift of healing, helping, administrating, and various kind of tongues. Amen. Pag sinabi nating spiritual gifts, hindi lang siya agad-agad na prophesying, hindi lang siya speaking in tongues, kung hindi even yung mga simplest talents, simplest skills, simplest abilities na binigay sa atin ng Lord, it is considered as spiritual gift. Pag magaling ka sa administrating, di ba? Pag magaling ka sa admin side, magaling ka sa mga technicalities and all, those are all spiritual gift. There are a lot of different gifts, lot of different ministries in the church. Amen. Pag titingnan natin dito sa church,
sa ating ministry, may iba't iba tayong ministry. Hindi lang pag sinabing, ano ministry mo? Hindi lang siya agad worship leading, hindi lang siya ushering, hindi lang siya keyboarding, paggigitara, and so on and so forth, at marami pang iba. Even yung the simplest things na ginagawa natin for the glory of God, it is considered as our spiritual gift. Magaling ka magtimpla ng kape. Amen? It is a gift, di ba? Pwedeng hindi ako marunong magtimpla ng kape, pero ikaw napakasarap mong magtimpla ng kape. Maaaring ako, kumakanta, at ikaw naman, napakagaling mong mag-encourage ng ibang tao. It is a spiritual gift. And if we continue reading, after ng verse 27, pag binasa po natin yung verse 29, if we continue reading, Paul said, "Are all apostles? Lahat ba apostles? Lahat ba prophets? Lahat ba teachers? Lahat ba gumagawa ng miracles? Lahat ba ay may gift of healing? Lahat ba may gift of tongues?" And the answer is no. Amen? Katulad ng katawan natin, katulad ng sarili nating body, meron silang different functions. Amen? Kung sa tingin niyo puro mata na lang yung katawan natin, maganda ba? Kung sa tingin niyo puro kamay na lang, wala na lang mata, puro kamay na lang, wala nang mata, maganda ba tingnan? Amen? Amen? Lahat daw ng mga parts ng body natin, it is made for purpose. It is made with purpose. Ganun din sa church. Sa tingin niyo kung lahat tayo dito magaling kumanta, may mangyayari. Kung lahat tayo dito puro napipreach, may mangyayari. Kung lahat tayo dito leaders, sa tingin niyo may mangyayari. Kung lahat tayo dito magaling sa technicalities, may mangyayari kaya? Amen. Even sa church, we are made for a purpose. We are made with purpose. Amen. Binigay sa'yo ni Lord yung talent mo na yan, yung giftings mo na yan, dahil likas mo yan at ikaw lang ang makakagawa niyan. Sabihin mo sa katabi mo, ay ang talent mo, yung husay at galing mo, ikaw lang ang meron yan. Ano kaya yung pino-point out ni Paul nung tinanong niya na lahat ba prophets? Lahat ba ng spiritual gift ay may kakayanan na to do miracles? And at sabi niya, I know. Ano kaya yung pino-point out ni Paul from this passage? Sabi dito, Paul's point is that all of these different gifts were needed in the church. It is not about superiority and who has the best gift. Amen? Amen? Ano ang pinapoint out ni Paul dito? Na lahat daw ng mga gifts natin, lahat ng mga likas natin ay kailangan sa church. Amen? It is not about superiority and who's got the best gift. Minsan kasi sabihin natin, wala akong gift. Ang gift ko lang naman ay ito eh. Amen. Minsan minamaliit natin yung mga giftings na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ito lang yung kaya ko, dito na lang ako. Amen. Pero ano ang sabi? It is about variety. It is about unity. It is about finding our place and doing our part in the body of Christ. Amen. Ano man yung talent, ano man yung skills, abilities, spiritual gift na meron ka. Amen. Ang sabi dito, it is about finding our place and doing our part in the body of Christ. Pag tinuloy-tuloy po nating basahin, sinabi din po sa verse 31. Next slide. In verse 31, sabi ni Paul, "But earnestly desire the higher gifts." Sabi po dyan, but earnestly desire the higher gifts. Ano kaya yung, ngayon tatanungin natin, kung sinabi ni Paul na sa lahat ng spiritual gifts, desire the higher gifts. Ngayon tatanungin natin, what is the best spiritual gift? Amen? Ano kaya yung the best na spiritual gift? Yung pagkanta kaya? Yung pagtugtog kaya? Yung pagmumultimedia kaya? Yung pagtitimpla ko kaya ng kape? Yung kaya yung the best? Ano kaya yung the best sa Panginoon? Amen? Amen. Dahil sinabi ni Paul, but earnestly desire the higher gifts. Amen. Alam niyo, meron po akong nabasa sa book na binabasa ko. Sabi po doon, and gusto ko po sa inyong i-share yung passage na to. Sabi, the best gift you can have is the one that God has given you.
the best gift for you isn't the gift that I have. And the best gift for me isn't the gift that you have. It is the gift or the variety of gift that God has given me or given you. Amen. Hindi daw the best yung gift na meron ako. Hindi daw the best yung gift na meron ka. Ang the best daw na gift na meron tayo is yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So ano nga? So what are the best gift in the body of Christ or church na kinabibilangan natin? Amen? Amen? Ano kaya yung the best gift na kinakailangan? Ano yung pinaka-the best na gift sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Sabi dito, well, it all depends on what God needs to be done at the moment. Ang best gift daw na binigay sa atin ng Panginoon is kung ano yung kinakailangan niya at the moment sa paglilingkod at para ma-expand yung kanyang gawain. Amen? God may need a teacher. He may need a cook. He may need someone with a listening ear. He may need someone to serve. But whatever needs to be done, God takes the people with those gifts and applies them to that need so that the works gets done. And that's how the body of God works. Amen. So ano daw yung best na gift? Ang the best daw na gift is yung kung ano ang kinakailangan ng Panginoon at the moment. Maaaring kailangan niya ng teacher. Maaaring kailangan niya ng tagaluto. Maaaring kailangan niya ng someone who will encourage other people. Maaaring kailangan ng someone who has a listening ear. At yun daw yung mga bagay na yun ay pinupull out ni Lord to expand yung gawain niya and to touch other people's lives. Amen? Amen. So aside from having the best spiritual gift, ngayon tanungin niyo, ano kaya yung spiritual gift ko? Ano kaya yung likas na meron ako? Likas ko ba yung magaling ako mag-encourage ng ibang tao? Gift ko ba yung worship team? Gift ko ba yung ushering? Gift ko ba yung pagpipray sa ibang tao? And ngayon naman po, aside from having that best spiritual gift, Paul reminded us that there is the most excellent way. Kapag binasa niyo po dyan, but earnestly desire the higher gift. Sa lahat ng spiritual gift, mas gustuhin nyo yung the best na gift. At ang sabi niya, and I will show you a still more excellent way. Sa spiritual gift daw na meron tayo, meron pang pinaka-the best na paraan. Meron pang pinaka-the best na way. Ngayon po ay pupunta tayo sa discussion ni Paul about love. For us Christians, we place a lot of importance sa love. And ang pinaka-great love na alam natin is, next slide, ay ang agape love. Sabihin nyo, agape love. Pag sinabi, narinig niyo na po ba yung agape love? Pag sinabi daw pong agape love, it is unselfish, it is unconditional, it is committed, sacrificial. And yung agape love daw po, it is the highest form of love that madidistinguish tayo sa mundong kinabibilangan natin. And John wrote in his first letter in 1 John 4:7-8, please open your Bible, and 1 John 4:7-8, sabi po dyan, Beloved, let us love one another, for love is of God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Amen? And in Matthew 22, Jesus said that the greatest commandment is to love God and to love His people, to love your neighbor. Diba sabi niya po sa Mark 12:31, there is no commandment greater than this, to love your God with all of your heart, soul, mind, and strength. And next is to love your neighbor as yourself. And yung love daw, it is considered as a greatest commandment ng Panginoon para sa atin.
Amen. And Colossians 3, sabi po doon, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgive you. Amen. Sabi dito, clothe yourselves with compassion, with kindness, with humility towards other people. Madali ba yun? Madali bang mahalin yung ibang tao? Hindi nyo na po kailangan sagutin. Pero ang sabi dito, and over all these virtues, sa lahat ng sinabi ni Lord na forgive your neighbor, forgive other people, love other people, be compassionate to one another, show kindness, humility, gentleness, patience to one another. Sabi doon, and over all this virtue, sabi po dyan, put on love which binds them all together in perfect unity. Love is constantly presented as the greatest of all qualities. Amen? Sa fruit of the Holy Spirit, ano yung nauuna? Love. Ano yung sunod? Joy, peace, patience, and so on. Ang nauuna sa fruit of the Holy Spirit is love. Bakit kaya Bakit kaya nauuna yung love? And sabi dito that love is constantly presented as the greatest of all qualities. Sabi po sa nabasa ko, it is more important to have kindness, but it is more important to have love. Importante na meron kang humility, but it is more important that you have love. Importante din na meron kang forgiving spirit, but it is more important to have love. Importante na mabait ka, but it is more important that you have love. Sabi kanina, above all things, put on love which binds everything together in perfect harmony. Alam niyo po ba, sabi po sa isang study, it is the church that always find it difficult to be loving. Ito yung exactly na nabasa ko. The church has always found it difficult to be loving. And kapag sinabing church, it is not itong pinapuntahan natin na establishment. Pag sinabing church, it is me and you. And sabi po doon, the church has always found it difficult to be loving. Sabi pa doon, it is easier to be doctrinally correct than it is to love. It is easier to be active in church work, than it is to love. Amen. Pero ang kailangan lang naman daw sa atin ng Panginoon, the supreme characteristic that God demands of His people, that God demands to us is love. Amen. Minsan daw mas madali pang maniwala sa mga doctrine na pinaniniwalaan natin kaysa magmahal. Minsan daw mas madali pang mag-serve, gumawa ng church work kaysa magmahal. Pero ang dinedemand lang daw pala sa atin ng Panginoon is to love. Sabihin niyo po ulit, love. It says in John 13:34. Next slide. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Amen. Yung pagmamahal daw, yung love, it is a commandment. Amen. And this is one of the greatest commandment ng Panginoon sa atin. Pansinin niyo, sinabi po dyan sa verse na yan, a new commandment I give to you. Hindi sinabi ni Lord na a new suggestion that I give to you, that you love one another. Hindi na sinabi na suggestion ko lang na mahalin niyo yung bawat isa kung gaano ko kayo minahal. Anong sinabi niya? A new commandment. Utos sa atin ng Panginoon. Amen? Pwede naman niyang sabihin, a new suggestion, a new recommendation, a new comment, na mahalin niyo yung bawat isa. Pero nang sabi ng Panginoon, a new commandment given to you
to love one another kung paano tayo minahal ng Panginoon. Amen. Para sa inyo, what is love? Amen. Kahapon, nung last Sunday, nasimulan na natin through topic ni Pastor Edwin na God's amazing love. Ano sa inyo yung pagmamahal? Amen. Sabi po that love is something we make a decision to do. Ang love daw po is decision na ginagawa natin. Love is more than our emotion. Love is a decision. It is more than our emotion and feeling. Maaari ngayon, mahal mo pa. Pero pag hindi na na-meet yung standard mo, baka magsawa ka na. Grabe naman yon. Amen? Maaari ngayon, gustong-gusto mo. Maaaring mahal na mahal mo. Pero baka pag one time na disappoint ka, one time na hindi, the moment na hindi ma-achieve yung standard mo, baka umayaw ka na. Maaaring ngayong katabi mo, mahal mo yan, pero baka maaaring bukas hindi na. Bakit? Kasi daw po, love is a decision. Love is more than an emotion and a feeling na nararamdaman natin. Amen? Maaari ngayon, mahal na mahal mo siya, pero pag di na na-meet, or pag wala na yung first love feels, maaaring ayawan mo na. Amen? And every day, it is a decision to love. Amen? Maaaring hindi ka lang maabutan ng kape, hindi mo na siya mahal. Maaaring hindi ka lang ma-replyan, hindi mo na agad mahal. Maaaring nakatulog lang, hindi mo na agad mahal. Maaaring hindi ka lang matulungan sa pag-aayos or pagsa-something, hindi mo na agad mahal. Amen? Kaya sabi, love is a decision. Ang pagmamahal natin, hindi lang kasi pag narinig natin love, akala agad na pumapasok sa relationship, sa isip natin, ay about romantic love. Amen? Parang pumapasok agad yung boyfriend and girlfriend o yung husband and wife na relationship. And we can always apply love in different aspect of our lives. We can apply love sa work natin. We can apply love sa ministry lalo natin. Amen? Mga mamaya, hindi ka lang timplahan ng kape, hindi ka lang ma-appreciate, hindi ka lang ma-recognize, baka ayawan na agad. Amen? Kaya sabi, love is more than a feeling or our emotion. Love is a decision. And every day, it is a decision to love. Gumising ka ngayon, di ba? Maaring na bad trip ka. And you have to decide, ito ba, papatulan ko ba to or hindi? Amen. And marirealize natin kung bakit nauuna sa fruit of the Holy Spirit yung love. Narirealize nyo ba kung bakit nauuna sa fruit of the Holy Spirit yung love, tapos susunod yung joy, yung patience, yung kindness, yung gentleness, yung self-control, yung faithfulness. Bakit? Kasi kapag nawala pala ang love, mawawala na din yung pasensya mo, mawawala na din yung kindness mo, mawawala na din yung goodness mo, yung self-control mo, and everything will follow. Amen? At ang sinabi ng Panginoon sa una nating sinabi kanina, other people will know that you are my disciples if you love your neighbor. If you love one another. Hindi sinabi ni Lord na malalaman ng ibang tao na disciple kita by the clothes na sinusuot mo every Sunday. Amen? Hindi naman niya sinabi na malalaman ng mga tao na disciples kita sa mga Bible verses na sinishare mo. Hindi din naman sinabi ng Panginoon na people will know that you are my disciple sa political party na kinabibilangan mo o pinaniniwalaan mo. He said, people will know that you are my disciple if you have love for one another. Amen? It is not by the scripture that we quote, kung every Sunday ba tayong nag-church, kung lagi ba tayong nagdadasal. Ang sinabi lang ng Panginoon, people will know that you are my disciple if you have love with one another.
Amen? Mahalaga na yung mga ginagawa natin. Hindi sinabi ni Lord na huwag nyo nang gawin yung mga bagay-bagay na yon. Ang sabi ng Panginoon, it is important that we strive to be right sa mga pinaniniwalaan natin. But it is what people see in our lives is more likely to bring them to Christ. Amen? At minsan yung susi para matouch natin yung ibang tao ay hindi naman yung kung ilan yung Bible verse na alam mo. Amen? Para matouch mo yung ibuhay ng ibang tao, hindi naman daw basihan kung gaano ka kalupit mag-pray, kung gaano ka-powerful ka magdasal. Ang sabi ng Panginoon, other people will know you if you love one another. Amen? But it is what people see in our lives is more likely to bring them to Christ. Ang mahalaga is yung pagmamahal natin. Amen? May nabasa po ako, sabi doon, nobody is going to be impressed with how right we are if it's evident that we don't love each other. Amen? Minsan sa pamimilit natin na tama ako, ito yung gusto ko, minsan na nakakalimutan na natin yung pagmamahal. Amen? Sabi sa Colossians 3:14, sabi diyan, over all these virtues. Ano ba yung virtues? Values, mga pinaniniwalaan mo, kung ano-ano pa mga pinaniniwalaan mo. Sabi doon, over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Sabi ni Paul, they had plenty of spiritual gifts in the church. But what do we really need? Napakaraming iba't ibang talents, spiritual gifts sa church. May iba't ibang skills, may iba't ibang husay at galing na likas natin sa church. Pero ano pa talaga yung kailangan natin? Sa tingin nyo, anong kailangan natin? But what do we really need? Ang kailangan lang daw po muna natin pala is, next slide, I love. Sabihin nyo po ulit, love. Sabi kanina ni Paul, di ba, sabi niya, I will show you the most excellent way. Sabi niya kanina, di ba, maraming spiritual gift, but earnestly desire sa pinaka-the best na gift, and I will show you the most excellent way. So ano ang most excellent way na tinutukoy ni Paul? Walang iba kung hindi ang love. Sabihin niyo po ulit, with conviction, with passion, love. Ito daw yung excellent way na sinasabi ni Paul. Maaari daw po na napakadaming spiritual gift inside the church. Napakarami nating talents. Pero pag wala daw pagmamahal, it is meaningless. Maaaring ikaw yung pinakamagaling magdasal. Maaaring ikaw yung pinakamagandang boses. Ikaw yung nai-hit mo kahit key of G and Z. Pero walang love. It is meaningless. Maaaring napakagaling mong magtamburin, bawat pitik ng tamburin, talagang may stop and everything, pero without love, it is meaningless. Amen? Maaaring napaka-perfect ng mga technicalities natin, pakaganda ng mga editings and everything, pero walang pagmamahal. Ang sabi ng Panginoon, it is meaningless. Walang kwenta, walang kabuluhan. Amen. Love is the most excellent way. Amen. Maaaring nagtitimpla ka ng kape, pero walang pagmamahal. Pumait na. It is meaningless. Tama daw po. Maaaring bumabangon ka every day. Maaaring gumigising ka every morning prayer. Maaaring nagjo-join ka ng prayer natin. Pero walang pagmamahal, walang love. It is meaningless. Amen? Kaya what is the most excellent way? Love. Amen? Sabi po dito, meron ako sa inyong 3 points na ibibigay. Number 1, next slide. Love is more important than spiritual gifts. Amen? Pag binasa natin yung 1 Corinthians 13:1, kanina nakita natin na, sabi natin kanina yung 1 Corinthians 13, it is composed of spiritual gifts and at the same time, diniscuss din ni Paul yung love. So, later on, marirealize natin, bakit kaya parehong diniscuss ni Paul yung love and spiritual gift? Sabi dito, love is more important than spiritual gifts.
If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Amen? Kapag daw tayo, ang spiritual gift natin ay speaking in tongues and everything na sinabi sa Bible, pero walang pagmamahal, para daw tayong maingay na gong or clanging cymbal. Narinig yun yung clanging cymbal? Distraction. Maingay sa tenga. Na, masakit sa tenga. Amen? Ganun din daw po tayo. If meron tayo without love, what you say or what you do, whether in your ministry or in your personal love, pag walang pagmamahal, it's just a noise. Ingay lamang. Napakahirap gawin ng mga bagay kung walang pagmamahal. Tama? And ngayon, sa dami-dami ng spiritual gifts, ano ba yung mga spiritual gifts? Could be administration, craftsmanship, discernment, evangelism, napakagaling mo mag-evangelize, exhortation, faith, giving, healing, hospitality, intercession, leadership, mercy, service, shepherd, teaching, speaking in tongues, knowledge, and wisdom. Kahit daw, pinopossess mo yung perfect mo yung buong spiritual gift, pero walang pagmamahal. Para lang daw tayong maingay na drum at clanging cymbal na masakit sa tenga. It is meaningless. Amen? If I do this in my ministry, if I sing, ano pa? If I make coffee, if I serve, if I teach in Sunday school kids, if I play guitar, if I dance, if I cook, if I do the live streaming, if I preach, but have not love, I am just a noisy gong or clanging cymbal. Kapag wala daw pagmamahal yung ginagawa natin, para lang daw tayo nag-iingay. Di ba kapag may nag-iingay na drums, ano yung most yung sinasabi natin? Uy, tigil mo na yan. Kasi it is meaningless. Kaya ask yourself sa mga oras na to, meron pa bang love sa ginagawa natin? Important yung mga spiritual gifts, yung mga ministry na ginagawa natin. Pero meron pa bang pagmamahal? Amen? Every action, every outcome of your actions are based sa love na binibigay mo habang ginagawa mo ito. Whether it is a project or a decision or a words na sinasabi mo, lahat yon ay product ng pagmamahal, ng amount na pagmamahal na binigay mo habang ginagawa mo ito. Amen? And sabi po sa 1 Corinthians 16:4, let all that you do be done with love. Ganun din daw sa spiritual gifts na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Let everything that we do be done with love. Amen? Even sa simplest things na ginagawa natin. Nag-ayos tayo ng chairs, may pagmamahal pa ba? Nagmamap tayo, may pagmamahal pa ba? Bakit kaya ang sinabi muna ng Panginoon, love, magmahal muna tayo. Mahalin muna natin. That love is more important than spiritual gifts. Kasi pag walang pagmamahal, mapapagod tayo. Amen? Sino dito napagod na? Amen? Minsan talaga mapapagod tayo, pero babalikan natin, why am I doing this? Is it because we want to be recognized? We want to show off our talents? Or because we love the Lord? And we love His people, that's why we are serving for the Lord. Amen? Sabi nga ni Pastor Edwin last Sunday, yun yung pinaka-paborito kong praise na sinabi niya, pag may pag-ibig, ang dali ng lahat. Amen? Pag may pag-ibig, napakadali ng lahat. Napakadaling to accept criticism, to accept correction, to accept feedback, to accept comments, to accept praise, to accept recognition, if there is love. Amen? At pag may pagmamahal, napakadaling umintindi. Amen? Amen. So ask yourself, meron pa bang love? In all aspect of your life. And most especially sa
everyday na ginagawa natin in the ministry, meron pa bang pagmamahal? Amen. Nandoon pa ba yung excitement na nararamdaman mo nung una mong nakilala ang Panginoon? Nung unang-una mong ginawa yung ministry na ipinagkaloob sa ng Panginoon? Same pa rin ba yung amount of love na nararamdaman mo up until now? Amen. So number 1, love is more important than our spiritual gifts. Pag nauna daw yung pagmamahal natin, napakadali ng lahat. Napakadali na gawin yung mga dapat nating gawin pag may pagmamahal. Amen? So where is the love? Amen? So number 2, last 2 na lang po. Number 2, love is more important than knowledge. Bakit kaya? No? Sabi dyan, and if I understand all mysteries and all knowledge, but have not love, I have nothing. Sabi ni Paul, even if you know it all, listen, even if you know it all, if you know everything, there is to know about nuclear science, everything to know about medicine, everything to know about philosophy and psychology, theology, and everything, and every other kind of ology. Kahit alam mo pa yung lahat. Pag lalo, if ikaw ay Kia, alam niyo yung Kia? Know it all. Kahit alam mo pa yung lahat. But you do not have love. Ang sabi dito, then it is worthless. Kahit ikaw yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, pero pag walang pagmamahal, ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung knowledgeable sa lahat. Pero pag walang pagmamahal, it is worthless. Amen? Kapag nanood ka po ngayon ng balita na parang kaliwat kanan na, yung mga krimen, yung mga nagsasakitan, yung mga negative na news, and makikita natin na mostly pa dun is mga well-educated people. Amen? Yung mga nasasangkot sa mga crime, sa mga kaguluhan, most of them are well-educated people. Amen? Ang tama nga yung sinabi, pag nanood ka ng balita, tama yung sinabi ni Apple the App. Alam niyo yung kanta ni Apple the App? People killing, people dying, children hurting, and we hear them crying. Amen? Ano sabi doon? Where is the love? Mapapatanong talaga tayo na, where is the love? Di ba sabi doon, Father, 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 help us. Send some guidance from above. Because people got me questioning, where is the love? Amen. At ano yung mga sabi ng mga expert, every time daw na may mga ganong kaguluhan, and every time na ini-interview yung mga expert, sabi nila, we need more education. Everybody needs to be educated. And then we won't have these problems anymore. Ang sabi nila, ang susi daw ay education. Pero ang pinakamahalaga na naman daw pala na meron tayo is love. Amen? Love is more important than knowledge. Amen? What we need is love. Amen? And lalo pag titingnan mo ngayon yung mga nasasangkot sa mga krimen, they're very well educated. Pero walang pagmamahal. Walang love. Kaya what we need is love. Love is more important than knowledge, lalo pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Love is more important than knowledge pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Obeying the Lord beyond what we can comprehend. Yung susunod ka lang sa Panginoon, kahit na alam mo na, Lord, parang lugi na ako sa part na to. Lord, parang nasasaktan na ako. Lord, parang wala naman, di naman sa akin ito nagbe-benefit eh. Lord, parang wala nangyayari. Pero you continue obeying, you continue serving the Lord because there is love. Amen? Obeying the Lord beyond what we can comprehend. Matalino kang tao, pero sumusunod ka sa Panginoon. Why? Because it is about love. Amen? And ano ba ang nagpapaalis ng love sa atin sa paglilingkod sa Panginoon? Sa tingin nyo? Ano yung nagpapaalis ng pag-ibig natin sa paglilingkod sa Panginoon? Alam nyo, walang iba kung 5 letters. Start with P, ends with D.
ends with E. P and E. Pride. Amen? Pride daw po ang nagpapaalis sa atin or yung hirap sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi sa Proverbs 16:8, pride goes before a destruction. Amen? At lalo minsan kapag alam mo knowledgeable enough ka, pag alam mo yung ginagawa mo, minsan it is hard to accept correction. Amen? It is hard to accept na minsan nagkakamali din tayo. Kaya minsan ano nangyayari? Dahil sa pride, ano nangyayari? Minsan ayaw natin makorek. Dahil alam natin ginagawa natin, ayaw natin mag-forgive. Kasi alam natin na tayo yung nasaktan. Minsan ayaw natin bumalik kasi nahihiya tayo. Alam niyo po ba, yung hiya, it is also a form of pride. Amen? Minsan di na lang kayo nag-uusap kasi nagkakahiyaan kayo. It is pride. Amen? And because of pride, an image na iniingatan natin, minsan, napapalayo tayo sa ginagawa natin. Nawawala yung passion natin sa ginagawa natin. Amen? Amen? Kaya ano ang makakatalo sa pride? Babalik lang tayo sa 4 letters. Ano ang makakatalo sa pride? Love. Amen? Amen. So, love is more important than knowledge. May natututunan po tayo. Amen? It is easy to receive recognition, to receive appreciation kapag may pagmamahal. Pero mas madaling tumanggap ng mga corrections, ng mga feedbacks and everything pag merong pagmamahal. Amen? Ayoko na lang, na-correct na ako eh. Ayoko na lang. Parang wala naman akong tamang ginagawa. Obeying the Lord beyond what we can comprehend. Yun daw po yung love. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs, but love builds up. Knowledge without love leads to pride of intellect. Pag ang knowledge mo daw, pag ang karunungan mo, walang pagmamahal, it will lead into pride. Magiging pride siya. Amen? Minsan, ang dami nating mga point na gustong sabihin, ang dami nating mga point of view na gustong i-share. Na to the point na hindi na tayo nagkakaintindihan. Na minsan, nag-lead na sa conflict. Amen? Nawawala na yung love. Amen? Lalo ngayon na magbobotohan na naman, minsan mabibase na naman natin, ito, iba yung bunoto na ito, hindi ko tumahal. Ito, iba yung pinaniniwalaan na ito, hindi ko tumahal. Minsan tumarating tayo sa point na ganon. Amen? Na minsan, sa sobra nating gusto natin ma-express na napakatalino nating tao, nawawala na yung pagmamahal natin. Pag ito binoto mo, you are considered as elite, magaling ka, marunong ka, pero pag ito yung binoto mo, ay, bahala ka na dyan. Nawawala yung pagmamahal. Amen? Amen? Na hindi natin alam that love is more important than knowledge. Amen? May natututunan po tayo. Amen. So last, love, number 1, love is more important than knowledge. Number 1, spiritual gift. Number 2, knowledge. And number 3, love is more important than generosity. Bakit kaya? Amen. Nagbigay naman ako eh. Ibig sabihin, mahal ko siya. Amen. So sabi dito, sa 1 Corinthians 13:2, if I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Amen? Pag binigay mo daw yung lahat-lahat mo, pag nagbigay ka daw kahit saang area ng life mo, pero walang pagmamahal, it is meaningless. Amen? Hindi lang sinabi ni Paul na if you give 10%. Ang sinabi ni Paul, if you give everything, even na i-empty mo yung bank account mo,
Bigay mo lahat-lahat sa gawain ng Panginoon or kung kanino man, pero masama ang loob natin, it is meaningless. Amen? Kung kanina, if we give everything, na ginamit natin yung spiritual gifts natin, pero walang pagmamahal, para lang daw tayong clanging cymbals or gong na maingay. Ganun din daw kapag nagbigay tayo ng walang pagmamahal. Amen? Pag walang pagmamahal, it is meaningless. Sabi po dito, the motive for giving should always be love. Love for God and love for people. Dapat daw ang motive natin sa pagbibigay ay pagmamahal. Pagmamahal sa Lord at pagmamahal sa ibang tao. You can give your time. You can give your time, your talents, your treasure, your testimony, but do not have love. It is nothing. Pag nagbigay daw tayo ng time, ng talents, ng treasure, ng testimony, pero pag walang pagmamahal, better na wag na daw nating ibigay. Amen? Pwedeng binigay mo yung oras mo. Pwedeng ibigay mo yung talents mo. Pwedeng binigay mo yung resources mo, yung testimony mo, yung buhay mo, pero walang pag-ibig. Baliwala daw ang lahat. Amen? Ibig sabihin parang nagsasayang nga lang tayo. Amen? Maaaring binigay mo yung talents mo, yung treasure mo, yung time mo, yung testimony mo, yung buhay mo, pero walang pagmamahal. It is meaningless. Nagsasayang lang daw tayo. Better na wag na daw nating ituloy. Amen? If love is absent from our lives, then our giving is empty. Again, if love is absent from our lives, then our giving is empty. So, paano mo masasabing the best yung binibigay mo? Paano natin masasabing the best yung ino-offer natin sa Panginoon and sa ibang tao? Kapag may pagmamahal. Kapag may love. Amen? Makikita natin kung gaano ka-importante yung pag-ibig, no? Hindi lang sa relasyon, kung hindi sa all areas ng buhay natin, napakahalaga na may pag-ibig. Amen? Paano mo masasabing the best yung binibigay natin? Kapag may pagmamahal. Sabi sa 1 Samuel 24 verse 4, I will not sacrifice to the Lord my God a burnt offering that costs me nothing. Amen? Kaya kung magbibigay lang din tayo sa Panginoon at to His people, yung the best na. Amen? Amen? Paborito to ng worship team. Ayaw natin na magbigay ng tira-tira lang. Amen? Jordan, ayaw natin na nagbibigay tayo ng tira-tira lang, nung latak na lang. Amen? Ang gusto natin kung magbibigay tayo, lalo sa Panginoon, yung the best. Amen? Pag sinabing the best, it is with love. It is with passion. Amen? At napakadali na gawin ang isang bagay pag may pagmamahal. Amen? And kung babalikan natin yung previous preaching natin from passion, napakadali gawin yung passion natin kung may pagmamahal. It's very easy to give our best. Yung pinaka-the best natin. Kahit pagod-pagod ka pa. Kahit feeling mo, naubos na yung lakas mo. Pero may pagmamahal, at the end of the day, napakasarap ng tulog mo. Amen? Amen, pero pag yung isang bagay ginagawa mo ng puro reklamo, puro grumbling, puro hindi na lang magaganda yung nakikita mo, puro ito na lang, puro ganito na lang. Pag yung ginagawa natin walang pagmamahal, reminder, lalo sa ministry, mapapagod tayo. Amen? Parang ako na lang lagi kasi. Ang dami-dami namang kamay dyan. Parang ako na lang lagi. Amen? Pag walang pagmamahal, ganun yung point of view natin. Amen? Pero pag may pagmamahal, kahit ano pa yan, ano yung gawin natin? Pag may pagmamahal, sabi nga ni Pastor Edwin, napakadali gawin ng lahat. Amen?
Amen. And sabi din sa isa sa mga verses sa Bible, God loves a cheerful giver. A cheerful giver, not just sa pagbibigay natin ng tithes natin sa Panginoon. Kasi di ba, akala natin yung giving sa pagbibigay lang. A cheerful giver na nagbibigay ng time sa Lord, ng resources sa Panginoon, ng talent sa Lord, ng testimonies sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is a cheerful heart. Ang puso na punong-puno ng pagmamahal. So this time, it is important na meron kang spiritual gift na nagagamit mo yung talents mo sa gawain ng Panginoon. But always remember that love is more important than your spiritual gift. Amen? Napakahalaga na marunong ka, na magaling ka, na matalino ka. But always remember na napakadami mong ideas, na napakadami mong gustong ipaglaban. Maganda yon. But always remember that love is more important than knowledge. Amen? Pwedeng magbibigay tayo ngayong araw na to, pero yung pagbibigay natin ay wala sa puso natin. It is not the best. Ang gusto lang ng pala ng Panginoon is yung the best. Dahil pag may pag-ibig, napakadaling gawin ng lahat. So how can we truly love our neighbors? How can we truly love the Lord? And how can we truly love our neighbors? And how can we truly be a true disciple of God? Sabi sa Mark, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself, because there is no greater commandment than this. Pag inuna daw natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, napakadali ng lahat. Napakadaling mahalin kahit yung katabi mo. Minsan hindi ka nire-replyan, minsan tinataguan ka. Napakadaling gawin ng lahat. Napakadaling umaten ng petsayan feeding program pag may pagmamahal. Amen? Amen. Napakadaling gawin ng lahat kapag may pagmamahal. Amen? So ano ang important sa lahat? Love. Amen? So tayo po tayong lahat, palapakan natin ang Lord. And let us pray. Allow me to pray for you and let's close this in prayer. Let us pray. Lord, we just want to thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagtutulong mo sa amin, Lord God, kung gaano kahalaga ang pag-ibig sa bawat buhay namin, O God, sa bawat bagay na ginagawa namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, alisin mo, Lord, yung pride sa aming puso. Alisin mo, Lord, yung pride sa aming isip, Lord God, na magagawa namin ng lahat, O God, sa tulong mo lamang, Panginoon. Not by our own might and strength, Panginoon, kung hindi sa tulong mo lamang, Panginoon. Lord, help us, Lord, na mabigay namin ng buong buo yung the best namin, Panginoon, the best ng pagmamahal namin, Lord God, sa pinakamaliit na area ng ministry na ginakagalawan namin, Panginoon, hanggang sa pinakamalaki, Panginoon, na everything, Lord, ng spiritual gift na meron kami, Panginoon, ay pantay-pantay lamang, O God. Pero, Lord, ang love na ibibigay namin, Lord, ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon. Lahat ng ginagawa namin, Lord, ay walang importansya, O God, kung walang pagmamahal, Panginoon. Kaya, Lord, teach us, Lord, to pour out love in everything that we do. Lord, turuan mo kami, Lord, na mahalin ka muna namin, O God, na ibigay namin, Lord, yung totoong pagmamahal, Lord, sa iyo, Panginoon, para, Lord, everything will follow, O God, that we can love our neighbors, our enemies, the most difficult person in our lives, Lord God. Even, Lord, yung talents, yung ministry na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, dahil napakadaling gawin ng lahat, Panginoon, pag may pagmamahal, O God. Lord, i-renew mo, Lord, yung heart na napapagod, yung bawat puso namin, Lord God, na napapagod, yung puso namin, Lord God, na nawawalan ng apoy, na nawawala, oh God, yung first love namin, Lord God. Kung meron isa sa amin, Lord God, na nawawala yung joy in serving you, oh God,
nawawala, Lord, yung fire in serving you more and more, Panginoon, na nai-indap-indap yung puso, Panginoon. Kung meron man sa amin, Lord God, Lord, restore it, renew it, Panginoon. Ibalik mo, O God, ang pagmamahal na una namin nararamdaman nung nakilala ka namin, Panginoon. Lord, kung ang puso man namin, yung excitement man sa puso namin ay hindi na gaya ng dati, Panginoon, we pray, Lord God, we humble ourselves before you, O God, na ibalik mo, Lord, yung ang pagmamahal namin na una naming naranasan nung una ka naming nakilala, Panginoon. Lord, we pray and we declare lahat ng nangihina, papalitan mo ng kalakasan, Lord God. Lahat ng nalulupaypay, Lord God, papalitan mo, O God, ng joy. Lahat ng nalulungkot, lahat ng mga nag-aalala, Panginoon, ipapalitan mo ng peace na nagmumula sa iyo, Panginoon. We just want to thank you, O God, for the opportunity to love one another, O God. And Lord, maaari sa mga susunod na linggo ay matest kami, O God, sa pagmamahal namin sa ibang tao, Lord God, sa bawat isa, O God. Pero Lord, continue to remind us, Lord God, na love will cover everything, Panginoon. Nawa, Lord, ay huwag mawala ang pagmamahal namin, Panginoon, sa iyo, O God, at sa ibang tao, Lord God, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Dahil kapag may pagmamahal, Lord God, everything will follow, Panginoon. We just want to thank you, Lord. We love you, O God. We praise your name. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hello. Ayan po, sige po, dadako na po tayo sa pagbibigay, pero before that, magpe-pray po tayo. And meron pong mga envelope po dyan sa mga upuan. And ayan po. So let us pray. Let's bow our heads. And Lord, we thank you, Lord God, for this another day, Lord God, that you gave us to praise and worship you, Lord God, to mapakapakinig, Lord God, ng inyong salita, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for reminding us the purpose of love, Lord God, what love is, what's the true meaning of love, Lord God. And Lord, nawa po, Lord God, lahat na nandito, Lord God, bless them, Lord God. And sabi niyo po sa inyong salita, Lord God, sa Luke 6:38, Lord God, that give and it shall be given unto you, Lord God. Because, Lord, if we are cheerfully giving, Lord God, we know, Lord God, that ibabalik niyo, Lord, siya siksik, liglig at umaapaw, Lord. Lord, bless the people who are working, bless the students that will give us well, Lord God. Lord, ikaw na pong bahala sa bawat isa, Lord God. We bring back to you all the highest praise and honor, Lord. We always give you thanks and we pray all of this in the great mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Salamat, Pastora Nicole, sa isang mapakamagandang mensahe na iyong hinatid ngayon sa amin. At ngayon naman po, idadako na po tayo sa ating special number ng ating NCC Kids. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan to na puno ng energy at punong-puno ng love. Yan. Best friend, my best friend.
salamat NCC Kids sa inyong inandang special number ngayong umaga. Salamat din po sa bawat isa na narito sa ating bahay-sambahan. Muli po ang ating text, ang ating Bible verse po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. So yun po yung ating i-discuss sa ating kanya-kanyang e-group ngayong umaga about love. Love is greater than spiritual gifts, love is greater than knowledge, and love is greater than generosity. Makikita po natin yung lahat sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. Pwede po bang inaanyahan ko pong bawat isa na tumayo para sa ating pangwakas na panalangin? Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon Lord, na pinuno mo kami, Panginoon Lord God, ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo, O Lord God, na matutunan naming ibigin, maging yaong hindi ka ibig-ibig, O God. Salamat po sa mensaheng pinagkaloob mo sa bawat sa amin na ito, O Lord, hindi lamang namin mapakinggan, kundi maipamuhay namin, malakaran namin, O Diyos, ang nais mo, O Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Let's declare and let's continue to praise and worship the Lord our God upon this place. Hallelujah. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Could we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. Did we say yes, Lord? Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Did we say yes, Lord? Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy will gonna be my strength. Though my sorrows may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Did we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. My Redeemer lives. Yes, my Redeemer lives. My Redeemer lives.
Jesus.